Abat mabuti naman at narito ka na. Puna ng ina ni Marjorie nang dumating siya sa pwesto ng nanay niya sa palengke. Inaantok pa nga po ako eh. Tugon niya sabay hikab niya. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni nanay bago siya umirap. Siguro napuyat ka na naman kasi sa kakapanood mo ng Korean na drama. Napakamot si Marjorie sa kanyang batok. Nakakakilig naman po kasi ang Korean drama eh. Sila na lang po yung nagpapakilig sa akin. Huwag niyo naman po silang i-bash. Napailing si nanay at biglang bumaling sa mga nakaimpaking pagkain. Ala, sigurado ka ba dahil ngayon, pakikiligin kita. Dalhin mo itong mga order ng mga bilyapuwerte sa mansyon nila. Tiyak makikita mo yung crush mong si Sir Calvin. Napadilat ng husto si Marjorie at biglang nawala ang antok niya. Ha? Talaga po, Nay? Napahawak siya sa dibdib niya. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Oo, anak. Kaya't bilisan mo na bago pa magbagong isip ko at ako na lang maghatid. Natatawang sagot ng kanyang ina. Agad niyang kinuha ang mga nakaimpaking order at nagmamadaling lumakad palabas ng palengke. Habang naglalakad, hindi niya mapigilang mag-isip. Naku, ano kayang suot niya ngayon? Ang bango niya kaya katulad pa rin ng dati. Baka naman may kasama siyang babae. Ay, huwag naman sana. Pagdating niya sa harap ng malaking gate ng Villafuerte, huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Marjorie. Pinindot niya ang doorbell. Kaagad naman siyang sinalubong ni Manang Suset, ang matagal ng kasambahay ng pamilya at matalik na kaibigan ng kanyang ina. Oh, abay Marjorie, ikaw pala yan. Masayang bati ni Manang Suset habang binuksan ang gate. Mukhang espesyal ang hatid mo ngayon ah. Ngumiti si Marjorie at iniangat ang dalang supot. Opo, Manang. Special order to ng mga bilyapuwerte. Sabi ni nanay, ako raw hong mag-deliver. Kaya pala. O baka naman ginusto mo rin para makita mo si Sir Calvin. Pabirong sabi ng matanda sabay kindat. Biglang uminit ang pisngi ni Marjorie. Manang naman, huwag niyo naman po akong asarin. Habang nasa loob ng hardin, mabilis siyang nakaisip ng isang plano. Manang, pwedeng maki-CR? Ihing-ihi na kasi ako eh. Malayo pang bayan. Pagdadahilan niya ngunit ang totoo ay para makapasok siya sa loob ng mansyon at makita si Sir Calvin. Napataas ang kilay ni Manang Suset. Pero hindi nito napigilan ng tawa. Aba kung ihing-ihi ka na, sige pumasok ka. Doon sa may hallway ang CR. Opo, Manang. Salamat po ah. Mabilis na sagot ni Marjorie habang patay mali siyang tumuloy sa loob ng mansyon. Ngunit imbis na dumiretso kagad sa banyo, ay dahan-dahan siyang lumingalinga. Pinagmamasdan ng engrandeng loob ng bahay. Ang taas ng kisame, ang makintab na sahig, at ang mga mamahaling furnitures. Parang ibang mundo ito kumpara sa palengke. Ngayon din lang siya nagkaroon ng pagkakataong maglakad-lakad sa loob. Kaya't sinamantala niya na ito. Lihim siyang umaasang masusulyapan si Sir Calvin. Oh, the heck, that's it. Bigla ay narinig niya ang isang ungol ng isang pamilyar na boses. Napakunot ng noo si Marjorie at nilingalinga ang paningin niya sa paligid. Nakita niya na nakaawang isang pintuan, kaya't agad naman siyang lumapit dito kahit na kinakabahan. Habang nakasilip si Marjorie sa bahagyang nakaawang na pinto ay bigla siyang natulala sa nakita. Damn you! Ungol muli ni Sir Calvin. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Si Sir Calvin, walang saplot na kahit na ano't nakaupo sa kama, habang may isang babaeng nakaluhod at isinusubo nito ang basuka ni Sir Calvin. Napasinghap siya't sa sobrang gulat ay napaatras siya at aksidenteng natamaan ng isang flower vase sa tabi ng pinto. Gumawa iyon ng ingay nang mabasag ito. Napalingon sila Calvin at ang babae. Agad na tumayo si Calvin at nagtakip ng towel sa kanyang pang-ibaba. Mabilis itong lumapit sa pinto at galit na galit. Sino ka? Singhal nito habang lumalapit kay Marjorie. Anong ginagawa mo rito ha?
Namutla si Marjorie. Hindi makahanap ng sasabihin. Para siyang bata na nahuli sa isang kasalanan. Ako po, nagdi-deliver lang po ako ng mga order ng mami niyo. Pautal-utal niyang sagot. Hindi makatingin ng diretsyo. Nakita niyang unti-unting kumunot ang noon ni Calvin. Tila inis at naiintriga sa presensya niya. At anong ginagawa mo rito sa labas ng kwarto ko? Namboboso ka ba? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi po. Naligaw lang po ako eh. Makikisier po kasi sana ako. Tugon niya kahit pa alam naman talaga niya ang totoong dahilan. Napangisi si Calvin. Oh really huh? Because that's not what I see right now. Hindi na kinaya ni Marjorie ang kahihiyan. Nanginginig ang mga kamay niyang niyakap ang sarili. Pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya. Ngunit imbis na lumambot ang mukha ni Calvin, lalo itong nagdilim. Lumayas ka na rito bago pa ako tumawag ng security. Dahil sa kabat matinding lungkot, halos hindi na niya makitang dinadaanan habang mabilis na lumabas ng mansyon. Hindi niya alam kung dahil sa takot o sa sakit ng nararamdaman. Pagkarating ni Marjorie sa labas, halos hindi niya na maalala kung paano siya makakalabas ng gate. Hindi rin niya alam kung papaano siyang nakalakad ng diretsyo kahit parang bigat-bigat ng dibdib niya. Marjorie! Sigaw ni Manang mula sa veranda. Ano nangyari sa'yo? Ang putla mo! Napahinto si Marjorie. Pilit na pinipigil ang luha. Wala po, Manang. Kailangan ko na pong umalis eh. Hoy! Huwag kang ganyang bata ka. May nangyari ba sa loob? Bumaba si Manang mula sa hagdan. Halatang nag-aalala. Ngunit hindi nakasagot si Marjorie. Hindi niya kayang magsalita. Nakakahiya. Hindi naman niya kasi alam na ganun ang masasaksihan niya. Sa halip, pinilit niyang ngumiti. Salamat po, Manang. Babalik na po ako sa palengke. At bago pa siya mapigilan ni Manang, mabilis siyang tumalikod at naglakad ng palayo. Nang makarating siya sa pwesto ng kanyang nanay, hindi agad siya napansin ito. Abala ito sa pag-aayos ng mga paninda. Pero ang kaibigan niyang si Lani na noon ay nag-aayos ng prutas, ay agad siyang nahalata. Bes? Lumapit si Lani. Kunot noo. Anong nangyari sa'yo? Para kang namumutla ah. Para kang nakakita ng multo. Napakurap si Marjorie. Parang noon lang napansin kung nasa na siya. Nakabukas ang bibig niya pero walang salitang lumalabas. Ramdam niyang init sa kanyang mga mata. Ang gumuguhit na sakit sa loob ng dibdib niya. Pero hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Ayoko na, bes. Mahina niyang sabi. Halos pabulong. Pero dama ang lalim ng sakit. Ayoko na sa kanya. Napakunot lalo ang noo ni Lani. Ha? Kanino? Ano bang nangyari? Napakagat sa labi si Marjorie. Pilit pinipigil ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Si Sir Calvin, nakita ko siya. Nakita mo? Anong ibig mong sabihin? Natawa si Marjorie pero halatang panginginig sa kanyang boses. Nakita ko siya, bes. Sa mansyon. Nasa isang kwarto at may kasamang babae. Saglit siyang tumigil. Huminga ng malalim bago tuluyang bumigay. Pucha, bes! Wala siyang saplot at nakita kong may ginagawa silang kababalaghan. Gusto kong dukutin ang mata ko para hindi ko na maalala. Napanganga si Lani. Teka, anong... What? Ano? Malaki ba yung basukan ni Sir? Kaagad na tinakpan ni Marjorie ang bibig ni Lani. Huwag kang maingay! Saway ni Marjorie at tumango naman si Lani. Oo, sige. Halos pabulong na sabi nito. So ano? Malaki ba yung basuka niya? Bigla ay namula ang pisngi ni Marjorie. Puro ka namang kalokohan eh. Siyempre, mahaba't malaki. Sabay takip niya ng kanyang mukha dahil naalala na naman niya. Oh! OMG! Kinikilig na sambit ni Lani. Pero, ang sabi mo may kasama siyang babae?
Tumango si Marjorie. Girlfriend niya yata. Tila malungkot niyang sambit. Hay nako, may girlfriend na palang crush ng bayan. Pero teka, paano ka ba nakapasok sa loob ng mansyon Pinadeliver lang naman sa'yo ni tita yung mga isda at gulay. Kay Manang Suset lang naman inaabot yun Pinaalam ko kay Manang Suset na ihing-ihi na ako. Pero ang totoo, gusto ko lang masulyapan si Sir Calvin. Hindi ko naman alam na ganun ang makikita ko. Akala ko may mabuting tao sa likod ng kagwapuhan niya. Pero hayop siya, bes. Ang sakit palang mabasag ang ilusyon mo ng ganito. Biglang hinampas siya ni Lani sa braso. Hoy, bes! Feeling mo naman jowa mo si Sir Calvin? Natatawang sambit nito. Abat, kahit na hindi kami magjowa, masakit pa rin sa puso. Crush ko siya simula nung high school ako. Ngayon na dalaga na ako, siya pa rin ang nagugustuhan ko. Tumawa ulit si Marjorie. Pero sa pagkakataong to, tumulo na rin ang mga luha niya. Ang tanga ko, di ba? Ako lang naman ang nagpapaasa sa sarili ko ano ba naman ako sa kanya? Isang hamak na taga-palengke lang. Hindi ako pang mansyon. Hindi ako pang fairy tale. Gusto ko lang namang kiligin Gusto ko lang maniwala na may chance. Pero wala, bes. Wala. Bes, hinila siya ni Lani sa isang tabi at walang sabi-sabing niyakap siya. Hayaan mo na siya. Langit siya at lupa ka. Ganun talaga. Hinayaan ni Marjorie ang sarili niyang umiyak. Doon sa bisig ng kaibigang alam niyang hindi siya huhusgahan. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya na sa sarili niya na tapos na ang ilusyon niya kay Calvin. Oras na para magising sa katotohanan. Samantala, sa loob ng Villafuerte Mansion, galit na galit si Calvin habang nakatayo sa gilid ng kama. Agad niyang pinalayas ang babaeng kasama niya matapos silang mahuli. Nawala na siya ng gana at ang init ng kanyang katawan ay napalitan ng inis at pagkadismaya. Damn it! Mura niya habang hinahagod ang mukha. Hindi siya mapakali. Hindi siya sanay na may ibang nakakasaksi sa pribado niyang buhay. Lalo na ang isang estranghera. Matapos makapagbihis, bumaba siya at agad na tinawag si Manang Suset. Manang, sino yung babaeng pumasok sa mansyon kanina? Malamig niyang tanong. Napapitlag si Manang Suset sa biglaang pagtatanong ni Calvin. Aba si Marjorie po yun. Anak ni Aling Esther sa palengke. Siya po yung nag-deliver ng mga order ni Ma'am sa palengke. Lalong kumunot ang noon ni Calvin. At anong ginagawa niya sa tapat ng kwarto ko? Nag-aalangan si Manang Suset bago sumagot. Ang sabi niya ihingi na raw siya kaya't pinapasok ko. Pero hindi ko naman po alam kung paano siyang napadpad sa may kwarto mo, sir. Napabuntong hininga si Calvin. Iniisip kung paano itong haharapin. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kirot sa kanyang dibdib nang maalala ang mukha ng dalaga. Gulat, takot at sakit. Pero bakit siya apektado? At bakit hindi niya maialis sa isip niya ang mga mata nitong tila nagluluksa? Kinagabihan, nagtungo si Calvin sa isang high-end na club kasama ang kanyang mga kaibigan. Malakas ang tugtog, maliwanag ang mga ilaw, at nagkalat ang mga babaeng naghahanap ng saya. Pero kahit na nasa gitna siya ng kasiyahan, hindi niya magawang sumabay sa saya ng gabi. Pare, ano bang problema mo? Tanong ni Vince, isa sa matagal na niyang kabarkada. Kanina ka patahimik ah. Napurnada ka ba? Napailing si Calvin at uminom ng isang shot ng whiskey bago nagsalita. May nangyaring nakakainis kanina sa mansyon Napatingin sa kanya mga kaibigan niya. Interesado. At ano namang nangyari kanina? Natatawang tanong ni Troy. Huminga ng malalim si Calvin at inilapag ang baso sa mesa. May babaeng bigla na lang sumulpot sa labas ng kwarto ko. At nahuli niya ako habang may ginagawa ako. Ano? Sinong babae? Gulat na tanong ni Vince. Delivery girl. Sagot niya. Nakakunot ang noo. Anak daw ng tindera sa palengke.
Nagkatinginan ng mga kaibigan niya bago sabay-sabay na tumawa. Langya bro, isang simpleng delivery girl ang nagpapagulo ng utak mo? Natatawang sabi ni Troy. Ngunit imbis na matawa, lalo lang siyang nainis. Bakit nga ba hindi niya matanggal sa isip ang tingin ni Marjorie sa kanya? Bakit parang ang sakit makita ang pagkadismaya sa mga mata nito? Napailing siya. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito. Don't tell me na love at first sight ka. Tanong ni Vince sabay tawa nito. O baka naman nahihiya ka na makita niyang kalokohan mo? Tanong naman ni Troy. Nagkunot noo si Calvin at nilaro ang baso ng inumin. Hindi ako nagbibiro mga pare. Hindi lang dahil sa nakita niya ako. Yung tingin niya sa akin parang nasaktan siya sa nakita niya. Basta hindi ko maipaliwanag. Napahinto ang mga kaibigan niya at may bahid ng alalahanin sa kanilang mga mukha. Itinaas ni Vince ang kilay. Sandali, so talagang nakaramdam ka ng awa? Hindi agad sumagot si Calvin. Ang isipan niya ay blanko na mga mata ni Marjorie. Hindi siya sanay magbigay pansin sa opinyon ng iba, lalo na sa mga babae. Pero may kakaibang bagay na tungkol kay Marjorie na parang isang pirasong tinik na dumikit sa puso niya. Hindi ko alam, sabi niya ng malalim habang iniwas sa mga mata. Hindi niya dapat makita ang ganong side ko. Hindi ko nga alam kung bakit ko iniisip pa ito. Tumawa si Troy, ngunit may pagkaalon sa tunog. Pare, may espesyal sa lugar sa puso mo ang delivery girl na yan ano? Sumulyap si Calvin kay Troy, ngunit hindi itinanggi. No, wala. Hindi pwede yun. Sabi niya, sinubukang tanggalin ang pakiramdam na nagiiwan sa kanya ng kakaibang kabigatan. Lumapit si Vince, nagiging seryoso. Pare, okay lang naman yan. Magmahal ng hindi mo inaasahan. Pero wag mong gawing komplikado Kung gagawin mo man, siguraduhin mong hindi lang basta fling yun. Don't talk nonsense. I don't like her. Hindi siyang tipo ko. Mariing tugon ni Calvin. Kung ganun, then let's make a deal. Sabi ni Troy, sabay tapik sa likod ni Calvin. Know her better. Make her fall for you. And kapag nagawa mo yun, my big time and precious sports cars will be yours. Pero kapag hindi mo siya napaibig, then you lose. At mapupunta naman sa akin ang big bike motorcycle mo. Ano? Deal? Napangisi si Vince. Ano ba kayo? Don't do such things like that. Deal? Bigla ay tugon ni Calvin. I am not Calvin Montaos for nothing. At wala akong inaatrasan. Parang hindi makapaniwala si Vince sa usapan ng dalawa niyang kaibigan. Habang si Calvin naman ay napaisip. Hindi siya sigurado pero wala namang mawawala kung hindi niya susubukan. Kinabukasan, patuloy pa ring binabalikan ni Marjorie ang nangyari. Ang imahe ni Calvin, ang malamig at matikas nitong aura, ay patuloy na gumugulo sa isip niya. Tinangka niyang kalimutan to pero para bang may piring sa kanyang isipan. Nakaramdam sila ng bigat sa balikat ng kaibigan, kaya't dahan-dahan siyang lumapit kay Marjorie. Bes, ang lalim na naman ang iniisip mo. Si Sir Calvin na naman ba yan? Tanong ni Lani. Nagulat si Marjorie at napaisang tingin kay Lani. Binanggit mo pa yung pangalan niya Lalo tuloy ako nadidistract. Asus! Distracted ka na talaga pagdating mo pa lang kanina. Alisin mo na kasi sa isip mo yung nakita mo. Hindi ko nga maalis. Kitang-kita ko kasi lahat. At sinasabi ko na nga tinitigan mo no. Pinagnasahan mo si Sir Calvin. Hoy, tumigil ka nga. Hindi baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Nagtawanan silang dalawa at napatakip na lamang si Marjorie sa kanyang mukha. Dahil pakiramdam niya ay namumula na ito. Habang sila niya ay hindi pa rin tinitigilan ng pang-aasar sa kanya. Hanggang sa may nagsalita mula sa kanilang likuran. Excuse me? Ikaw ba si Marjorie? Nanlaki ang mga mata ni Marjorie. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Nakatayo si Calvin sa harap nila at
Nakasuot ng simpleng puting polo, jeans, at shades na parang laging galing sa fashion magazine. Siya nga po. Sagot ni Lani na biglang napatayo at halos makalimutan ng sarili. Hello, Sir Calvin. Hello. Tugon ni Calvin saka tinanggal ang shades at tumingin kay Marjorie. Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Halos manigas si Marjorie. Ako? Turo niya sa sarili. Tumango si Calvin. Oo, kung okay lang. Napatingin si Marjorie kay Lani na todong ngiti na at palihim pang kinikilig. Sige na, bes. Baka naman apology at closure na yan. Bulong nito. Dahan-dahang tumayo si Marjorie at sumunod kay Calvin papunta sa isang mas tahimik na bahagi ng palengke. Nang makalayo sila sa ingay, humarap si Calvin sa kanya at nagtagal ang katahimikan bago siya nagsalita. Marjorie, tungkol sa nangyari sa mansyon, gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi kumibo si Marjorie. Nakatingin lang siya pero halatang gulat sa tono ng boses ni Calvin. Hindi arogante, hindi mayabang, seryoso lang ang ekspresyon nito. Hindi kita dapat pinagsalitaan ng ganon. Nagulat lang ako eh. Pero hindi excuse yun para bastusin ka. Saglit na nagbaba ng tingin si Marjorie. Saka mahina ang sagot. Sorry din po. Hindi ko rin naman sinasadya eh. Na-curious lang ako kasi narinig kong... Alam ko. Sambit ni Calvin saka napangiti ng bahagya. At baka nga totoo yung sinabi ng kaibigan mo na pinagnanasaan mo ko? Sabay kindat. Hoy! Nanlaki ang mga mata ni Marjorie at bahagyang namulang pisngi. Joke lang. Natatawang sabi ni Calvin. Pero may gusto pa akong sabihin sa'yo eh. Or let's just say na pambawi ko sa'yo. Ano po yun? Kabadong tanong ni Marjorie. I need an assistant sa school. Ikaw ang agad kong naisip eh. Gusto mo bang mag-apply? Nagkatinginan sila. Assistant mo? Sa school? Ulit ni Marjorie. Tumango si Calvin. Oo, alam ko matalino ka at masipag. Saka feeling ko naman, deserve mo ng bagong environment. Nabalitaan ko rin kasi na tapos ka na ng high school at hindi ka na nagpatuloy mag-aral dahil ayaw mo nang lumuwas sa Maynila. Baka sakaling magustuhan mo rin. At least hindi na lang puro gulay at isda ang hawak mo araw-araw. Napangiti si Marjorie, pero may bahagyang kaba sa boses. At ano naman ang kapalit? Napangiti rin si Calvin. Seryoso na ang tono. Wala. Gusto ko lang bumawi. At baka simula to ng maayos nating pagkakakilala. Saglit na natahimik si Marjorie. Tumingala siya. Parang iniisip kung panaginip ba ito. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Calvin. Hindi bilang crush ng bayan o isang mayamang unreachable na lalaki. Kung hindi bilang isang taong marunong din magpakumbaba. Okay, sagot niya sabay ngiti. Pero promise, walang funny business ha? Teka, depende kung anong klaseng funny. Biro ni Calvin sabay ngiti ng pilyo. Napailing si Marjorie pero hindi niya napigilang mapangiti rin. Dumating na ang unang araw ni Marjorie bilang assistant ni Calvin. Maaga pa lang. Nandun na si Marjorie sa faculty office. Suot niya ang simpleng blouse at slacks. May bit-bit na second-hand shoulder bag na nilabhan pa niya ng 3 beses para siguradong mukhang presentable. Napahinga siya ng malalim bago pumasok. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Pagbukas niya ng pinto. Uy, ang aga mo ah. Bati ni Calvin habang nakaupo sa desk niya. Nakataas ang isang kilay, pero may ngiting hindi maipinta. Parang proud, parang natutuwa. Gusto ko sanang gumawa ng magandang impression, sagot ni Marjorie sabay lapag ng bag. Well, check na agad yan sa punctuality, sagot ni Calvin. Pero seryoso, salamat at tinanggap mo ito ha. Iba na rin kasi kapag may assistant na matino at maganda. Masipag pala. Nice save. Natatawang sagot ni Marjorie sabay irap ng bahagya.
Okay, so unang task mo is here. Ito ang schedule ng klase ko. Sabay abot ni Calvin ng isang folder. Ikaw ang bahalang mag-organize ng mga handouts at attendance sheets. Saka kailangan ko ng tulong sa pag-record ng grades. Kinuha ni Marjorie ang folder. Kaya ko to, madali lang. Ngumiti si Calvin. Walang pressure pero may pa-lunch ako later. Welcome gift ko sa'yo. Libre? Tanong ni Marjorie. Kunwari seryoso. Siyempre, pero hindi kasamang dessert Unless, ikaw na yun. Sabay kindat ni Calvin. Napanganga si Marjorie at halos hindi niya alam ang dapat na maging reaksyon niya. Tss, biro lang. Ikaw talaga. Hindi na nasanay sa charm ko. Later that day, after lunch ay naglalakad sila sa school grounds. Parehong busog at medyo relax na. Tahimik ang paligid. Tanging mga ibon at kaluskos ng dahon ang naririnig. Thank you, Calvin sabi ni Marjorie. Para saan? Sa chance, sa respeto, at sa effort mong maging okay tayo. Tumango si Calvin. Ako nga ang dapat na magpasalamat. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng hindi natataranta kahit sabay-sabay ang utos ko. Kasi sanay na akong pagsabihan, lalo na ng nanay ko. Pareho silang natawa. At habang nagkakatinginan, parang biglang bumagal ang mundo. Wala man silang sinabing sweet o dramatic, pero malinaw na nagsisimula na silang maging komportable. At hinihiling ni Marjorie na sana higit pa ron ang mamagitan sa kanila. Hanggang sa inabot na sila ng gabi. Wala nang tao sa school pero nandun pa rin si Marjorie at Calvin. May tinatapos silang grades sa computer. Parehas ng pagod. Isa pa, tapos na to. Sabi ni Marjorie habang tinatype ang final average ng isang estudyante. Grabe ka, hindi ka napapagod? Tanong ni Calvin. Nakasandal sa swivel chair, hawak ang mug ng malamig na kape. Sanayan lang, kapag busy, hindi ko nararamdaman yung pagod. Sagot ni Marjorie, pero may konting lungkot sa tono. Tahimik si Calvin. Tinitignan niya si Marjorie. Napansin ang konting lungkot sa mga mata. Okay ka lang talaga? Tanong niya. Seryoso na ngayon ang mukha. Natigilan si Marjorie. Oo naman. Hindi yung okay na automatic. Yung totoo. Tumigil si Marjorie sa pagtatype. Huminga ng malalim. Oh, okay naman kahit papano, pero alam mo yung pakiramdam na kahit na anong effort mo, hindi pa rin sapat? Tahimik si Calvin. Ginawa kong lahat para hindi kami magkaaway ni nanay, pero lagi na lang kulang. Gusto kong mapatunayan sa kanya na kaya ko, na may silbi ako, pero minsan parang wala akong lugar. Dahan-dahang lumapit si Calvin. Umupo sa tabi niya. May lugar ka. Sabi niya, dahan-dahan. Huwag mong isiping wala, dahil alam naman natin na importante ka sa nanay mo. Kayo na lang ang magkasama, hindi ba? Oo, kami na lang. At syempre thankful pa rin ako na meron akong siya. Napatitig si Calvin sa mga mata ni Marjorie at pakiramdam niya ay unti-unti siyang nahihipnotismo nito. Nang gabi na rin yun ay hinatid ni Calvin si Marjorie sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa pang nanay ni Marjorie na makita silang magkasama. Nay, ang bait pala ni Sir Calvin. Kinikilig na sambit ni Marjorie. Gaya ng mga magulang niya. Pero Marjorie, ingatan mo yung puso mo Alam kong marupok ka. Nay naman, reklamo ni Marjorie. Siyempre naman babantayan ko yung puso ko. Bulong niya sa sarili kahit ang totoo. Hindi niya alam kung mapapanindigan niya ba yon. Kinabukasan, maagang dumating si Marjorie. Nakaayos na siya. Simple lang pero mas maaliwalas ang itsura. Bit-bit ang clipboard at lesson plan folders. Parang tunay ngang teacher. Habang naglalakad papasok ng faculty room, ilang estudyante ang bumate. Good morning po, Miss Marjorie. Ngumiti siya. Hindi yung pilit, yung totoo. Good morning. Ayusin ang uniform Napadaan siya sa hallway na dati ay iniiwasan niya.
kung saan siya unang pinagchismisan noon dahil sa paghinto niya sa pag-aaral. Pero ngayon, diretso ang lakad niya, taas noo. Pagdating niya sa faculty room, ando na si Calvin, nagkakape. "Tara," sabi ni Calvin, ngiting pilyo. "Assistant duties awaits." Ngumiti si Marjorie. "Bring it on." Naging abala si Marjorie sa pag-aayos sa mga test papers. Si Calvin nasa kabilang desk, nagtatype ng lesson plan. Tahimik, komportable ang atmosphere. Biglang may kumatok sa pintuan at bumukas to. Isang babae ang pumasok. Matangkad, naka-corporate casual outfit at halatang sanay sa atensyon. Ngumiti siya. "Calvin!" Napatingin si Calvin. Napahinto sa pagtatype. "Samantha?" Tumayo agad si Calvin. Halatang gulat. Si Marjorie napatigil din. Tahimik siyang tumingin sa babae. "Just visiting," sabi ni Samantha saka lumapit at biglang niyakap si Calvin. "I heard you're teaching here. I was in the area for a seminar. I thought I'd say hi." Parang biglang lumamig ang hangin. Si Calvin, bahagyang awkward pero hindi tinanggihan ang yakap. Yeah. This is Marjorie. She's my assistant." Napatingin si Samantha kay Marjorie. Sinukat siya mula ulo hanggang paa. Ngumiti ito pero halatang peke. "Hi, assistant pala. Cute." Ngumiti rin si Marjorie pero hindi rin umatras. "Thanks. You're Calvin's friend?" Hindi napigilang itanong ni Marjorie. At kahit gusto niyang bawiin ang tanong na yon, ay hindi na pwede. Nasabi na niya eh. Bumaling naman ulit si Samantha kay Calvin. "Something like that?" Katahimikan ng namayani sa paligid. Nagtama ang tingin ni Marjorie at Calvin. "O sige, alis na ako, Calvin. Let's catch up na lang kapag hindi na busy ah." Sabay beso ni Samantha kay Calvin. "And nice meeting you, Marjorie." Ngumiti at tumango na lamang si Marjorie. Pagkalabas ni Samantha, ay gusto sanang magsalita ni Calvin pero si Marjorie tila ayaw ng pag-usapan pang nangyari. Busy na kagad to sa pagtatype sa computer. Napabuntong hininga na lamang si Calvin at hindi na nagsalita pa. Nang araw din na yun ay tahimik na nag-aayos sa mga papel at visual aids sa mesa si Marjorie. Sa kabilang bahagi ng silid, naririnig niyang nagtuturo si Calvin sa isang bagong guro. May ngiti, may kumpiyansa, parang walang nangyari. Tinignan niya ito saglit pero agad ding ibinalik ang tingin sa ginagawa. Sa kantin, magkatabi silang kumakain pero tila may salamin sa pagitan nila. Wala nang dati nilang kwentuhan, kulitan o kahit sulyapan. Si Calvin, nakatuon sa kanyang pagkain pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Si Marjorie naman, tahimik lang. Pilit kinakain ng kanin kahit pakiramdam niya ay wala naman siyang gana. Habang naglalakad pa uwi galing sa faculty room, medyo malamig ang hangin. Magkasabay sila ngunit may espasyo. Halos kalahating hakbang palayo si Marjorie. Napatingin siya kay Calvin. Parang may gustong sabihin pero hindi niya mahanap ang tamang salita. Sa halip, pinili niyang manahimik. Sa garden area, hawak ni Marjorie ang clipboard habang pinupunasan ng pawis sa noo. Malapit nang magtapos ang araw. Umupo siya sa isang bangkong may lilim ng gumamela. Saglit siyang pumikit. "Uy, assistant ka pala ni Sir Calvin?" Ani ng isang babaeng teacher na bagong salta rin. Napalingon si Marjorie. Opo." Ngumiti ang teacher. "Nabalitaan ko rin na dumating kanina yung ex-girlfriend ni Sir Calvin ah. Maganda ba?" Natahimik si Marjorie. "Ex-girlfriend? Si Samantha po ba?" Tumango ang teacher. "Matagal din daw sila, sabi nung iba. Akala na nga nila sila na magkakatuluyan eh. Pero bigla na lang natapos. Parang walang malinaw na dahilan." Natahimik si Marjorie. Tumango lang siya at pinilit ngumiti. Pero sa loob niya, may gumuhit na lamig sa dibdib niya. Parang unti-unting nagsisiksikan ang mga tanong sa isip niya. Bakit hindi niya nabanggit? Tanong niya sa sarili.
Balak niyo bang itago sa akin? Wala naman kami pero still, masakit. Tumayo siya. Hawak pa rin ng clipboard pero mas mahigpit ngayon. Dapat nga yatang bantayan ko ng maigi ang puso ko. Sambit niya ng mahina. Kinahapunan. Ilang poste lang ang nagbibigay ng ilaw sa madilim na kalsada. Tahimik ang paligid, maliban sa malayong hunin ng mga kuliglig. Nauna na siyang umalis sa faculty room at hindi na niya hinintay matapos ang klase ni Calvin. Nakatayo si Marjorie sa gilid ng waiting shed. Hawak ang bag sa dibdib. Wala siyang imik. Ang mga mata niya'y nakatutok sa kalsada habang naghihintay ng tricycle. Nang biglang dumating si Calvin, may dalang folder. Medyo mabilis ang lakad. Huminto siya sa tabi ni Marjorie. Saglit na sumulyap saka nagsalita. Late na. Baka gusto mong sumabay sa akin. May motor ako. Malumanay ang tono nito. Pero halata ang kaba. Okay lang, sagot ni Marjorie. Mahina pero buo. Hihintayin ko na lang yung tricycle. Tumango si Calvin, nanatili sa tabi niya. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas. Walang dumadaang sasakyan. Walang salita. Hangin lang at ilaw na nanginginig sa poste. Tahimik ka buong araw banggit ni Calvin. Sinubukang basagin ang katahimikan. May problema ba? Tumingin si Marjorie sandali, pero agad ding ibinalik ang tingin sa kalsada. Wala naman. Hanggang sa nagsimulang sumilip ang ilaw ng paparating na tricycle. Malayo pa, mabagal. Hindi mo naman sinabi. Sambit ni Marjorie, halos pabulong pero malinaw. Anong? Tanong ni Calvin, halatang nagulat. Na kayo pala dati ni Ma'am Samantha. Saglit na natahimik si Calvin, tila hindi agad nakapagsalita. Natigilan siya sa kanya, kaya't umiwas siya ng tingin. Akala ko hindi na mahalaga eh. Hindi siyang mahalaga. Tugon ni Marjorie, mas buo ang boses. Ewan ko ba? Wala namang tayo pero grabe kung maapektuhan ako. Sorry Calvin No, it's okay. Naiintindihan ko. Dahil kung ako ang nasa posisyon mo, ay mas gugustuhin kong malaman ang tungkol sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Let's just say, hindi na naituloy ang sasabihin ni Calvin dahil dumating na ang tricycle. Huminto sa harap nila, pero nanatiling nakatayo si Marjorie. Sandaling katahimikan. Sa huli ay sumakay na si Marjorie sa tricycle. Kinabukasan, naglalakad ng mag-isa sa koridor. Hawak ang ilang gamit. Ramdam sa kanyang mga mata ang kalungkutan. At kahit anong pilit niyang kalimutan ang nangyari kagabi, hindi pa rin ito mawala sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Calvin, ang kanyang mga aksyon, at ang sakit na dulot nito. Lahat ay tila paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga alaala. Habang naglalakad, dumating si Calvin mula sa likod. Hawak ang ilang materyales para sa klase. Nang makita siya, parang may hinahanap siyang pagkakataon. Isang pagkakataon na makausap siya para humingi ng tawad. Halos sabay nilang naabot ang isang sulok ng koridor. Marjorie, mahinang sambit ni Calvin sa pangalan niya. Tumingin si Marjorie ngunit hindi agad sumagot. Naramdaman ni Calvin ang bigat ng mga salitang hindi pa nila nasasabi. Parang may pader ngayon sa harapan niya mula kay Marjorie. Pwede ba tayong mag-usap? Para saan? May iba pa ba tayong kailangang pag-usapan? O tungkol to sa paperworks ko? Nakaramdam si Calvin ng sakit sa tono ng boses ni Marjorie. Ang mga salitang yun ay parang pader na naglalayo sa kanila. Alam niyang may mali at hindi siya makapapayag na mawalan ng pagkakataon kay Marjorie dahil lang sa isang pagkakamali. Gusto ko lang sanang humingi ng sorry. Ayokong magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Tahimik na tumingin si Marjorie sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Para bang may mga salitang naghihintay na lumabas. Pero hindi pa siya sigurado kung handa na ba siya. Nakatingin siya kay Calvin at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Alinlangan at kalituhan. Alam ko na nagbibigay ako ng mixed signals sa'yo. And I know I hurt you kaya
Please mag-usap naman tayo. May ilang saglit na katahimikan. Ang mga mata ni Marjorie ay hindi na kasing tigas ng kanina. Ngunit nanatili pa rin ang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Calvin na may kabigatan sa mga mata ni Marjorie. Isang pagpapakita ng hindi pagkakaintindihan. Pero hindi pa rin nawawala ang pagnanais na magkapatawaran. Bumuntong hininga si Marjorie. Sorry din, naging OA akong mag-react. Wala eh. Gusto talaga kita, Sir Calvin. Noon pa man. At alam mo na yun. Sa huli ay mahinang sambit ni Marjorie. Napangiti naman kagad si Calvin. I know. At simula ngayon iingatan ko ng feelings mo. Let's just try to be honest from now on. Nagsimula na ring maging magaan ang pakiramdam ni Calvin. May pag-asa pa, kahit pa konti-konti. Humiwalay man ang distansya sa kanila. May maliit na pagkakataon pa na magkaayos. Promise, wala nang lihim. Nagpatuloy silang maglakad sa koridor. At sa kabila ng lahat ng pagkatalo at pag-aalinlangan, naramdaman nilang magaan na ang hangin sa kanilang paligid. Hindi pa nila alam kung papaano magiging maayos ang lahat. Naging malinaw na kay Marjorie ang isang bagay. Ang bagong simula ay nasa kanilang mga kamay. At sa tingin niya ay hindi pa huli ang lahat. Umaasa pa rin siya na may pag-asa pa sila ni Calvin. Kinagabihan, malamig na hangin mula sa air conditioning ang humahaplos sa mukha ni Calvin habang umiinom ng beer. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa kasama sila Troy at Vince. Ang kanilang mga tawanan at boses ay sumasabay sa tunog ng music sa bar. May mga tao sa paligid pero sa kanilang mesa, ang usapan nila ang tila pinakamahalaga. Si Troy na may mabigat na tono ng biro ang unang nagtanong kay Calvin. So, ano na? Nahuhulog na ba sa'yo si Marjorie? Hinagilap ni Calvin ang tamang sagot ngunit tila natigilan siya. Don't forget our deal Di na pwedeng paasa lang yan Nagkatinginan si Vince at Calvin. Si Vince na medyo tahimik ay ngumiti ng konti. Si Calvin, bagamat medyo nagugulhan pa sa sarili niyang nararamdaman, ay hindi kayang iwasan ng pressure mula kay Troy. Yung deal na yun, parang ang bigat. Hindi ko naman yata kayang maglaro ng ganun. Hindi tinabla ng biro si Troy. Ngumiti ito ng malaki at itinaas pa ang kanyang baso. Wala pare. May chance na ba o wala? Kung hindi pa, sabihin mo na. Hindi kami manghuhusga. Let's just close the deal. Ano? Medyo nag-aalangan ngunit pinilit niya na ngumiti. Hindi ko pa alam, Troy. Wala naman akong pakialam sa deal natin. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko bago ko isipin yun. Si Vince na kanina pang tahimik ay tumingin kay Calvin. May pagkakaintindi sa kanyang mga mata. Ikaw lang din ang makakapagsabi, bro. Pero baka mas maganda na huwag mong gawing laro. Marjorie is different. Medyo seryoso ang tono ng boses ni Vince nang magsalita siya. Si Calvin, medyo nalito, ay tinitigan ng mga mata ni Vince. Hindi siya sigurado kung tamang nararamdaman niya o kung nag-aalangan pa siya sa kung anong mangyayari sa kanilang dalawa ni Marjorie. Pwede bang wag muna natin ngayong pag-usapan yan, ha? Medyo magulo lang sa utak ko ngayon. Si Troy, hindi pa rin natitinag. Patuloy na tinitignan si Calvin ng may kalokohan sa mga mata. Kung ayaw mong magsalita, fine. Pero kung may plano ka, huwag mong gawing komplikado. Bakit? Baka naiilang ka na. Hindi ko na kailangang maging player gaya ng iniisip mo, Troy. Kung may mangyari, mangyayari yan. But not because of a deal. Nagsalubong ang mata ni Troy at Vince. Pareho silang tahimik na nagkatinginan. May mga bagay na mas malalim kesa sa mga biro nila. Nagpatuloy ang gabi at kahit may bahid pa ng huling usapan, si Calvin ay tila malalim na nag-iisip. Hindi niya alam kung anong hinaharap na naghihintay sa kanya at kay Marjorie. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya gustong maging laro sa mga mata ni Troy. He don't like it when Marjorie is the topic. Nagpatuloy ang mga tawanan at kwentuhan. Ngunit si Calvin, hindi na makikinig sa mga biro ni Troy.
Ang utak niya ay abala sa isang bagay na hindi pa rin niya kayang sagutin. Habang ang dalawang kaibigan niya ay masayang nag-uusap. Si Calvin ay tahimik na nagmamasid sa baso niyang kalahating puno pa lang ng beer. Naguguluhan siya. Ang mga saya't kwento sa paligid ay tila malayo sa kanyang nararamdaman. Hindi siya sigurado kung anong nangyayari sa kanya at kay Marjorie. Ang mga salitang sinabi ni Marjorie noong nakarang araw ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Sorry din kung naging OA ako mag-react. Wala eh. Gusto talaga kita, Sir Calvin. Noon pa man. At alam kong alam mo na yon. Ang pagkasabi ng mga ito ni Marjorie ay parang palasong tumama sa kanya. Nahulog na yata siya kay Marjorie. Pero natatakot siyang magpakita ng kahinaan. Kumilos siya upang itagilid ang baso. Hindi alam kung paano magpapatuloy sa mga usapan. Tumango siya ng mabilis habang si Troy nagsasalita ng hindi naman niya naiintindihan. Hindi siya makausap ng matino. Hindi niya kayang magpatawa. Calvin, nakatingin ka lang dyan. Bakit parang may iniisip ka pa? Tanong ni Vince. Hindi agad nakasagot si Calvin. Natawa ng bahagya si Calvin. Sorry, hindi ko lang alam kung saan magsisimula. Si Troy at Vince, bagamat may kalokohan sa kanila ay naramdaman din na may mabigat na inaalala si Calvin. Tumahimik sandali si Vince. Bro, kung may nararamdaman ka, sabihin mo lang. Hindi laging tama na magpatawa o magtago sa likod ng mga biro. Bago pa makasagot si Calvin, nagsalita si Troy. Pero anong plano mo, Calvin? Kung si Marjorie nga ang nagpapagulo sa isip mo, gusto mo bang magpatuloy na parang wala lang nangyayari? Sabihin mo lang. Si Calvin ay medyo napatingin sa kanila. Medyo nalito at napabuntong hininga. Wala akong plano. Pero I'm trying. I guess. I just don't want to mess this up. Dahil dito, si Vince ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Walang biro. Hindi siya ang tipikal na magtatanong tungkol sa mga problema sa puso ni Calvin. Pero ngayon ay tila nakita niya ang kabigatan ng sitwasyon. Sigurado ka bang hindi ka lang natatakot, Calvin? Tanong ni Vince. Huminga ng malalim si Calvin at tumingin sa basong may lamang beer. I guess that's the part I'm scared of. Kasi wala akong plano kung ano mangyayari, Vince. Laging may takot na baka sa huli, ako lang yung masaktan. Si Troy na kanina'y nagsasayay nakatingin na ngayon kay Calvin. May paggalang sa kanyang mga mata. Ganun ba? Huwag mong gawing mali ang mga bagay na to, bro. Kung gusto mo talaga si Marjorie, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Pero paano kung baka hindi ko kayanin, Troy? Baka ang lahat ng to, ako lang magmukhang may mali. Takot na kasi siyang pumasok sa isang relasyon. Ayaw na niyang maranasan ang naranasan niyang sakit kay Samantha noon. He moved on. At kahit gusto niyang manatili na nag-iisa, kusa namang tumibok ang puso niya para kay Marjorie. Vince pat on his back. Kailangan mong ipaglaban kung anong nararamdaman mo, Calvin. Ang takot, parte yan ng proseso. Pero wag mo nga hayaang matakpan ang posibilidad na mas magaan kung magsasabi ka ng totoo. Si Calvin hindi pa rin makapaniwala. Nananatili sa pag-iisip. Puno pa rin ng pag-aalinlangan pero may nakita siyang pag-asa sa mga sinabi ng kaibigan. Hindi pala siya nag-iisa sa takot na yon. Siguro nga, kailangan kong sumugal ulit. Bulong niya sa sarili. Dumating ang araw ng Linggo at tahimik ang palengke ng bayan. Sa isang sulok, abala si Marjorie sa pagbabantay ng tindahan ng gulay at isda ng kanyang ina. Hindi inaasahan ni Marjorie na magiging ganito kaabala ang araw na ito. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap, tumatawa at nagpapalitan ng kwento. Kadalasan ng Linggo ay ang pinakamabigat na araw para sa kanya dahil siya lang mag-isang nagmamanage ng tindahan. Nasa gitna siya ng pagpili ng mga sariwang talbos ng mustasa nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Pwede ba kitang tulungan? Tanong ni Calvin na lumitaw mula sa likod ng isang malaking kanto. Nakatayo siya ron. Ngumiti nang mapalapit sa kanya. Si Marjorie ay nagulat. Ang mga tao sa paligid ay agad napansin ang kanilang interaksyon.
Parang may kakaibang energy na lumaganap sa palengke. Sir Calvin! Andyan siya! Narinig niyang sumigaw ang isang matandang babae. Sabay turo kay Marjorie at Calvin. May crush siguro sa kanya. Agad na nagkatinginan ng mga tao at may mga nagsimulang magtawanan. Si Marjorie na hindi sanay sa atensyon ay namula. Sinubukang itago ang hiya sa pamamagitan ng pagtanggi sa alok ni Calvin. Hindi na, Sir Calvin. Sagot niya, ngunit nahirapan siyang magpaliwanag dahil napapaligiran sila ng mga mata ng mga tao. Ngunit si Calvin ay hindi umalis. Pinilit niyang magmukhang kalmado at magsimula ng magtulungan sa pagbabalot ng mga gulay at pag-aayos ng isda. Sigurado akong matutuwa ang nanay mo kapag tutulungan kita, sabi ni Calvin habang dahang-dahang inilalagay ang mga talbos ng kangkong sa isang basket. Ngunit hindi lang si Marjorie ang kinakabahan. Ang buong palengke ay puno ng mga usapan at bulong-bulungan. Kung dati ay tahimik lang siya sa kanyang tindahan, ngayon ay parang isang eksperimento sa relasyon ang nangyayari. Ang bawat hakbang ni Calvin ay parang isang big event para sa mga tao sa palengke. Ang mga mata ni Marjorie ay hindi makapaniwala. Hindi dahil sa hindi siya natutuwa, kung hindi dahil sa sobrang kaba at kilig. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng atensyon, lalo na't si Calvin ang dahilan. Namumula siya, hindi lang dahil sa init ng araw, kung hindi pati na rin sa pag-iisip kung anong klaseng usapan ang bumangon sa kanyang likuran. Lalo pang lumakas sa mga hiyawan ng mga tao nang maramdaman nila ang chemistry sa pagitan ng dalawa ay hindi na maitatago pa. Marjorie, wag mong gawing mahirap ang trabaho. Biro ni Calvin, sabay hawak sa isang kahon ng isda at itinaas to. Ako na munang magtitinda ng mga isda, ikaw na lang magtinda ng gulay. Napansin niya ang mga mata ni Marjorie, ang mga mata na puno ng kaba, pero may lihim na saya. Hindi niya inaasahan na darating si Calvin upang tumulong sa kanya. At hindi niya inaasahan na ang simpleng pagtulong ay magdudulot ng ganitong klaseng atensyon sa kanilang paligid. Salamat, sabi ni Marjorie at bagamat namumula pa rin siya, nagbigay siya ng isang matamis na ngiti. Habang abala pa rin ang palengke sa kabila ng init ng araw, unti-unting kumakalma ang mga tao. At ang mga tawanan ay naging tahimik na mga usapan. Ang iba'y umalis na, may daladalang gulay at isda. Habang ang iba naman ay patuloy sa pamimili. Sa isang sulok ng tindahan, si Marjorie at Calvin ay natira. Matapos ang ilang minutong pag-aayos ng mga paninda, tumabi si Calvin kay Marjorie at nagsimulang mag-ayos ng ilang mga gulay sa tabi ng kanto. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang mga mata ni Marjorie ay hindi maiwasang maglaglag ng tingin kay Calvin, na abala naman sa pagtulong. Habang nagsasaayos sa mga saging, hindi na iwasan ni Calvin na magbiro. Alam mo, hindi ko yata alam kung anong gagawin sa sarili ko eh. Masaya ba ako na nandito ako? Tanong niya. Ngumiti nang malapit sa kanya. Kasi hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng nanay mo kapag nakita niyang hindi ako umalis. Hindi agad sumagot si Marjorie. Sa halip, pinili niyang tignan ang mukha ni Calvin na may halong kalokohan. Ngunit may banayad ng ngiti na nagpapaalala sa kanya ng kabutihan ng binata. Masaya ako, sagot ni Marjorie. Medyo maingat habang itinututok ang mga mata sa mga gulay na iniiwasan niyang gawing dahilan para hindi siya makatingin kay Calvin. Ngunit hindi rin niya kayang pigilan ang tamis na dulot ng mga simpleng pangungusap na iyon. Nagpatuloy ang kanilang pagtulong, ngunit mas naramdaman ni Marjorie ang presensya ni Calvin. Isang araw ng simpleng pagtulong, ngunit sa mga maliliit na kilos ni Calvin, ang pagtulong niyang mag-ayos, ang mga ngiti, ang mga tawa nila, tila ay nagkaroon ng kahulugan. Pagkatapos magtapos ng isang hanap buhay na may mga huling paninda, nagtakip sila ng mga tindahan. Naglakad sila ng magkasama sa maliit na daan ng palengke. Si Calvin ay nagbukas ng usapan upang baguhin ang pakiramdam ni Marjorie na tila nahihiya pa rin. Marjorie, sabi niya, kung hindi mo ako pinayagang tulungan ka, baka isipin ko na galit ka pa rin. Bago pa siya makapagsalita, ngumiti si Marjorie at pinutol ang mga salita ni Calvin.
Baka hindi ko rin naisip na magiging ganito kasaya ang araw ko. Hindi ko alam na ang isang Calvin pala may ganitong pag-uugali. Ang mga mata ni Calvin ay sumang-ayon sa sinabi ni Marjorie. Siguro nga, sabi ni Calvin, at habang naglalakad sila, nilapitan siya ni Calvin. Marahan niyang inilagay ang kamay niya sa likod ng mga daliri ni Marjorie. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga sandaling yon, parang nawala ang lahat ng ingay ng palengke, ang init ng araw at ang abala ng mga tao. Tanging silang dalawa lang naroroon at ang mga mata ni Calvin ay puno ng matamis na ngiti na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa kalagitnaan ng kanilang lakad, tumigil si Calvin at humarap kay Marjorie. Alam mo, hindi ko alam kung anong nararamdaman mo ngayon, pero alam ko na gusto ko pa ng maraming araw na ganito. Namula si Marjorie ngunit sa mga simpleng salitang yon, naramdaman niyang may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Hindi na niya pinigilan ng sarili at nagbigay ng isang matamis na ngiti kay Calvin. Ako rin, sagot niya, at parang may isang magaan na hangin na dumaan sa paligid nila, dala ng mga simpleng salitang yon. Isang linggo ang lumipas at habang patuloy ang mga aktibidad sa palengke, si Marjorie at Calvin ay madalas nang magkasama. Si Calvin na hindi yata matanggal sa kanyang pagtulong ay naging katuwang ni Marjorie sa bawat linggo ng pagbabantay sa tindahan. Hindi na rin lingid sa mga tao sa palengke ang masayang relasyon nilang nabubuo. Ngunit sa kabila ng mga simpleng sandali ng pagtulong, hindi nawawala ang mga nakakatuwang moments. Isang umaga, habang nag-aayos sila ng mga gulay, nagkaroon ng konting gulo sa paligid ng mga saging na nakalagay sa isang kahon. Ay teka! Huwag mong hawakan yan! Sigaw ni Marjorie ngunit huli na. Isang saging na tumalsik mula sa kahon at tumama kay Calvin sa mukha. Natulala si Calvin at bago pa siya makapagsalita, tumaas ang kilay ni Marjorie at sumabog sa tawa. Kalokohan mo talaga! Natatawa niyang sabi. Nagkatinginan sila't hindi na kayanan ni Calvin ang nakakaakit na tawa ni Marjorie. Ba't saging na yung tumama sa mukha ko tapos sinatawanan mo pa ako? Sabi niya sabay puna sa kanyang noo. Ang saya ko, sorry. Sagot ni Marjorie na hindi na kayang pigilan ng tawa. Kasi kung may camera lang, perfect na perfect sa comedy show to. Si Calvin na hindi pa rin nawawala ang bahid ng saging sa mukha ay sinusubukang maging seryoso. O sige, okay lang. Basta tandaan mo, kung may magtatanong, sabihin mo na ang saging na yan ay simbolo ng love ko sa'yo. Nagulat si Marjorie at nanlaki ang mga mata. Ha? Ano? Wala, ang sabi ko masustansya to. Sabi ni Calvin sabay kuha ng isa pang saging at itinutok to sa kanyang muka. Pero seryoso, gusto ko nang maging seryoso na magka-love team tayo. Nagulat si Marjorie at sa halip na mag-react ng seryoso, natutuwang napangiti na lang siya. Ikaw talaga, Calvin? Sagot niya habang kinukuha ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bag at ipinunas kay Calvin sa kanyang mukha. Habang abala siya sa pagpapahid ng panyo, si Calvin ay masayang nakatingin lang sa kanya. Salamat, Marjorie. Parang gusto ko nalang laging tamaan ng kung ano-ano para punasan mo ko. Loko-loko ka talaga. Napatawa ulit si Marjorie at nagpatuloy sa pagpupunas kay Calvin. Hindi nila namamalaya na ang buong paligid nila'y nanonood at tawa ng tawa sa nangyaring eksena. Kapag magkasama kayo, parang may mga scene sa pelikula. Isang babae mula sa kabilang tindahan ang sumigaw sabay tawa. Naging tila routine na sa palengke ang mga araw ng pagtulong ni Calvin kay Marjorie. Hindi lang sa trabaho kung hindi pati na rin sa pagtawa at kalokohan. Halos araw-araw, may bagong patawa, bagong biro at bagong pagsabog ng kilig na nagtutulungan sila sa mga simpleng bagay. At sa bawat araw, hindi lang ang mga gulay ang kanilang inaalagaan. Kung hindi pati na rin ang kanilang koneksyon na habang tumatagal ay unti-unting nagiging mas matamis. Isang hapon, matapos ang kanilang abalang araw sa palengke,
Habang nag-aayos na ng mga paninda si Marjorie, biglang lumapit si Calvin. Desente ang ayos, nakapolo at mukhang hindi pangkaraniwang araw para sa kanya. "Uy," tawag niya, hawak ang maliit na paper bag. "Busy ka pa ba mamaya?" Napatingin si Marjorie, medyo haggard pero curious. "Bakit?" Huminga ng malalim si Calvin sabay abot ng paper bag. "Sana magustuhan mo, para mamaya." Pagbukas ni Marjorie ng bag, lumitaw ang isang simpleng eleganteng dress. Kulay ivory, manipis ang tela pero classy. Napanganga siya. "Anong meron?" tanong niya, nangingiti. "Dinner tayo," sagot ni Calvin. Medyo nahihiya pero determinado. "Sa isang restaurant, yung medyo sosyal. First time ko rin pero gusto ko kasama kita." "Wait, sosyal? Ako?" tanong ni Marjorie sabay tawa. "Sigurado ka ba? Baka mapagkamala naman akong waitress doon." "Hulok ko," sagot ni Calvin. Napatawa rin. "Alam mo, kahit magtinda ka ng isda sa gitna ng restaurant, ikaw pa rin ang pinakamaganda roon." Namula si Marjorie, hindi dahil sa biro lang, kung hindi sa paraan ng pagkakasabi nito. Seryoso at totoo. Kinagabihan, sa isang mamahaling restaurant sa bayan, bukod sa malamlam na ilaw at soft music, tumayo si Calvin sa entrance. Nakaayos, halatang ninenerbiyos. Lumingon siya. At iyon na si Marjorie. Suot ang ibinigay niyang dress. Nakaayos ang buhok at naglakad palapit sa kanya na parang slow motion sa paningin niya. "Totoo ba to?" tanong ni Marjorie habang tinatakpan ng bibig na parang hindi makapaniwala. "Feeling ko nga, panaginip lang," sagot ni Calvin sabay abot ng kamay ni Marjorie habang nakatitig dito. Pagkaupo nila, nag-order sila ng pagkain na pareho nilang hindi ma-pronounce. Ang hirap umorder, parang pangalan ng alien ang nasa menu. Bulong ni Marjorie sabay tawa. "Kaya nga kita isinama para pareho tayong maligaw sa menu," sagot ni Calvin. Kahit alam naman niyang bigkasin yon. "Pero kahit na anong kainin natin, okay lang. Basta't ikaw ang kaharap ko." Natahimik si Marjorie saglit. Nakatingin lang sa kanya. "Calvin," mahina niyang sabi. "Bakit mo ginagawa to?" Sumeryoso si Calvin. "Kasi gusto kong iparamdam sa'yo na kahit simpleng araw, pwedeng maging espesyal. Gusto kong malaman mo na karapat-dapat kang tratuhin ng ganito. Hindi dahil sa damit, hindi dahil sa lugar, kung hindi dahil ikaw si Marjorie." Namula siya. Pinilit niyang umiwas ng tingin pero napapangiti na lang. "Naku, kung ganyan ka palagi, baka naman mahulog ako lalo." Calvin leaned in a little. "Baka matagal ka nang nahulog, hindi mo lang napapansin." Napangiti si Marjorie sabay hawi sa buhok. "Baka nga, pero ngayon ko lang naramdaman na sasaluhin mo pala ako." "I will." Nagpatuloy ang gabi sa tawanan at kilig. Matapos ang masarap na dinner, naglakad-lakad sila Calvin at Marjorie sa may garden area ng restaurant. May mga fairy lights na nakasabit sa mga puno at ang simoy ng gabi ay malamig pero banayad. Hawak ni Calvin ang kamay ni Marjorie habang nagtatawanan pa sila tungkol sa kung papaano siyang nahirapang gamitin ang wine glass kanina. "Promise, never pa akong pinawisan sa pag-inom ng juice." Biro ni Calvin. "Juice talaga? Wine yun eh." Tawa ni Marjorie. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang may tumawag mula sa likod. "Uy, Calvin!" Pareho silang napalingon. Papalapit sila Troy at Vince, kapwa nakaporma. Mukhang galing din sa isang event sa parehong lugar. Napansin agad ni Troy ang hawak na kamay nila Calvin at Marjorie. Nagkatinginan sila Vince sa Troy at sabay ang ngising parang may alam. Well, ani Troy.
Hindi ko ina-expect na totoo na pala. Nagkakadevelop pa na nga kayo. Napakunot ang noon ni Marjorie. Si Calvin, sa kabilang banday agad nagbago ang muka. Mula sa masaya, naging tensyonado. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marjorie. Bumitaw ng marahan sa kamay ni Calvin. Wala yun. Sagot ni Vince. Pilit na inaawat si Troy. Wala yun, joke lang yun. Pero si Troy, medyo nakainom na. Hindi mapigilan ang dila. Bakit? Di ba challenge lang naman yan dati? Deal? Yung paibigin mo si Marjorie tapos may sports car ka na agad. Galing mo Pati date sa social na restaurant. Sinali mo na. Biglang nanlamig ang paligid. Parang huminto ang mundo sa tenga ni Marjorie. Anong ibig mo sabihin? Napatingin siya kay Calvin. Unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Hindi makatingin ng diretsyo si Calvin. Teka lang, Marjorie, hindi ganun yun. So totoo? Mahinang tanong ni Marjorie. Nanginginig ang boses. Si Vince na mukhang nagsisisi ay binatukan si Troy. Ano ka ba naman kasi? Sira ulo ka rin Hindi mo dapat yun sinabi. Pero huli na ang lahat. Si Marjorie, nakatayo lang, hawak pa rin ang paper bag ng dress na regalo ni Calvin, habang ang mga mata niya ay punong-puno ng tanong. Ginawa mo lang to dahil sa pustahan? Dahil sa kotse? Hindi. Dati, oo, pero hindi na ngayon. Agad na sagot ni Calvin. Totoo na ang lahat ng to, Marjorie. Hindi ko na nga maalala yung kotse. Ikaw lang ang nasa isip ko. Pero nagsimula ka pa rin. Bilang laro lang ako sa'yo. Mahina niyang bulong. Lahat ng kilig, lahat ng tawa, pustahan lang pala. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Calvin. Tumalikod siya at tahimik pero malinaw ang bigat sa bawat hakbang. Marjorie, please. Habol ni Calvin ngunit hindi siya sinundan ni Marjorie. Naiwan siya ron. Hawak ang kanyang dibdib na para bang may bumagsak na mabigat dito. Tahimik na ngayon ang garden. Sa likod, maririnig ang bulungan nila Troy at Vince. Pero para kay Calvin, ang lahat ay naglaho. Maliban sa isang bagay. Ang bigat ng pagkakamaling hindi na kayang bawiin ng kahit na anong paliwanag. Lumipas ang ilang linggo. Mainit ang araw sa bayan. Pero para kay Calvin, tila laging maulan. Nakaupo siya sa isang bench sa gilid ng covered court ng kanilang school habang may practice game na nagaganap. Dati, siyang palaging bida sa court. Laging may energy, laging may yabang. Pero ngayon, para siyang multo na lang sa paligid. Tahimik siya, tulala, walang gana kahit sa basketball. Wala na rin ang dating aura niyang palaging may kwela o lakas ng loob. Ngayong araw pa naman ang pinaghahandaan ng Cities League's basketball, kung saan kasali sila ng mga kaibigan niya para irepresenta ang lugar nila. Calvin, ikaw na lang ang kulang sa first five. Tawag ng coach. Pass po muna, coach. Mahina niyang sagot, halos hindi marinig. Lumapit si Vince, dala ang tubig. Calvin, hindi ka na makausap ng maayos Hindi ka na rin nagpapakita sa tropa. Hindi ka na rin sumasali sa kahit anong game. Ayusin mo naman, bro. Ngunit hindi siya sumagot. Tinignan lang niya ang bola na gumulong papalapit sa paanan niya, pero hindi man lang niya pinulot. Samantala, si Marjorie naman ay abala sa pagtulong pa rin sa palengke. Gaya ng dati, siya pa rin ang bantay tuwing linggo. Pero ngayong mga araw na to, mas tahimik na siya. Hindi na siya yung dating tawa ng tawa sa mga kwento ni Calvin. Madalas siyang nakatungo, laging malalim ang iniisip. Si Calvin, hindi na nagpapakita? Tanong ng isa sa mga suki. Hindi na po. Tipid niyang sagot. Busy ho siguro. Kahit hindi niya aminin, araw-araw niyang inaabangan kung may susulpot na lalaking may dalang pasalubong o ngiti. Pero laging wala. Sa gabi, mag-isa si Calvin sa kwarto niya. Nakatingin sa phone na ilang ulit na niyang tinype ang message para kay Marjorie.
pero hindi maipadala. Marjorie, sorry. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pwede pa ba kitang makausap? Binura niya ulit. Ilang ulit. Ilang gabi. Minsan ay umakyat siya sa rooftop ng bahay nila. Bit-bit ang isang plastic bag ng mga prutas, gulay at saging. Paborito ni Marjorie. Pero hindi niya magawang iabot to. Paano kung huli na ang lahat? Mula sa taas, kita niyang malayong ilaw ng palengke. Doon nagsimula ang lahat at doon rin niya na-realize kung gaano niyang minahal si Marjorie. Hindi dahil sa pustahan, hindi dahil sa challenge, kung hindi dahil sa totoo niyang nararamdaman. Pero ano nga ba ang halaga ng totoo kung ang simula ay isang kasinungalingan? Isang gabi sa kwarto ni Marjorie, tahimik lang siya habang nakaupo sa kama. Yakap ang isang lumang teddy bear na regalo sa kanya ng nanay niya noong bata pa siya. Sa tabi ng kama, nakalapag ang isang maliit na gift box. Naroroon pa rin ang dress na ibinigay ni Calvin. Maingat na nakatiklop. Hindi pa rin niya magawang itapon o isole. Kahit ilang beses niya na itong binalot at binuksang muli. Tinitigan niya ang siling habang pinipigilan ng luha. Akala ko totoo ka. Mahinang bulong niya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si nanay niya, may dalang gatas. Anak, gusto mo ba nito? Mainit pa. Ngumiti si Marjorie. Pilit. Salamat po, Nay. Umupo ang nanay niya sa gilid ng kama. Hinaplos ang buhok niya. Kanina sa palengke, may nagtanong na naman sa akin tungkol kay Calvin. Akala ko magiging kayo na. Hindi na nakapagsalita si Marjorie. Umagos na lang ang luha. Ano bang nangyari, anak? Huminga siya ng malalim, saka nagsalita. Pinagpustahan lang po ako, Nay. Laro lang ako sa kanya. Sa simula, para lang manalo siya ng kotse. Nagulat ang nanay niya pero hindi na siya nagtaka sa bigat ng loob ng anak niya nitong mga nakaraang araw. Masakit po, Nay. Kasi naniwala ako eh. Kasi pinaniwala niya akong espesyal ako. Pinaniwala niya akong importante. Hinaplos ng nanay niya ang likod niya habang umiiyak siya. Anak, ang sakit ng ganitong klaseng pagkabigo. Lalo na kapag minahal mo ng totoo ang tao. Pero tandaan mo, ang pagkatao mo, hindi nasusukat sa paningin ng taong sinaktan ka. Kung hindi kung paano kang bumangon pagkatapos. Tahimik si Marjorie, tumutulo pa rin ang luha. Pero ramdam ang unti-unting pagbitaw niya sa bigat ng loob. Hindi ko po alam kung kaya ko siyang patawarin. Bulong niya. Hindi mo kailangang madaliin, anak. Kung darating siya, kung magpapaliwanag siya, saka mo timbangin kung ang sakit ba ay kayang lunukin ng iyong puso. Tumango si Marjorie, mahina. Pero hanggang ngayon, mahal ko pa rin po siya. At sa labas ng bahay, sa dilim ng gabi, nakatayo si Calvin, hindi kalayuan, hawak ang isang sulat. Ilang beses na siyang nagpunta ron pero laging hindi tumutuloy. Ngayong gabi, iniwanan na lang niya ang sulat sa gate at umalis ng tahimik. Hindi niya alam kung mababasa ni Marjorie. Pero sana, kahit papano maramdaman pa rin ito kung gaano siyang nagsisisi at kung gaano niya itong minahal ng totoo. Marjorie's point of view. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit hindi pa ako pinipilit ni nanay. Ewan ko ba? Parang hindi ako mapakali. Parang may kung anong kulang. Paglabas ko ng bahay para maghakot ng paninda, napansin ko agad ang isang bagay na nakasingit sa gate. Isang envelope. Walang pangalan pero pamilyar ang sulat kamay. Kinuha ko ito at dahan-dahang binuksan. Marjorie, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano mo ko titignan ngayon o kung gusto mo pa ba akong makita. Pero gusto kong malaman mong mahal kita. Hindi yun dahil sa pustahan. Mahal kita bilang ikaw. Hindi dahil cute ka kapag naiirita ka kay nanay mo.
Hindi dahil palaging may drama kang baon tuwing nagde-deliver ka. Mahal kita kasi. Ikaw yun. Pasensya na kung ngayon ko lang sinabi pero sana. Hindi pa huli ang lahat. Napaupo ako sa semento ng gate. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak o tatakbo pabalik sa mansyon para yakapin siya. Sige na anak, puntahan mo na siya. Alam ko naman na miss mo na si Calvin eh. Sambit ni nanay. Napangiti si Marjorie. Kung ito man ay eksena sa isang Korean drama, handa na akong isulot ang susunod na episode. Kasama siya. Para akong sinisilaban sa kaba habang papunta sa mansyon nila Calvin. Hindi ko alam kung nandun siya. Hindi ko alam kung handa akong humarap. Pero isa lang ang sigurado. Kailangan ko siyang makita. Hawak ko pa rin ang sulat niya. Paulit-ulit ko itong binabasa buong gabi at bawat linya. Parang sinulatan ng puso niya mismo. Pagpasok ko sa gate, dumiretso agad ako sa garden at doon ko siya nakita. Nasa lilim siya ng isang puno ng bougainvillea. Tahimik lang, parang malalim ang iniisip. Para siyang eksena sa isang romantic film. Pero sa pagkakataong to, ako ang leading lady. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Tumakbo ko papunta sa kanya. At bago pa siya makalingon ng buo, niyakap ko na siya. Mahigpit, buong puso. Calvin, mahina akong bulong habang nakasubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Mahal din kita at miss na kita. Narinig kong malalim niyang buntong hininga. Parang pinakawalan niya ang lahat ng kinikimkim. Dahan-dahan niya akong hinawakan sa braso at lumayo ng konti para tignan ako. Magkatinginan kami. Pulang mata ko. Oo, umiiyak ako. Pero ngayon ay ngumingiti na ako. Binasa mo yung sulat? Tanong niya. Halos pabulong. Tumango ako. At gusto kong ikaw mismo ang makarinig ng sagot ko. Hinaplos niya ang pisngi ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang noo niya sa akin. Totoo ba ito? Bulong niya. Hindi na to panaginip? Napangiti ako. Yung totoo, parang panaginip pa rin talaga. Pero sa wakas, ito na ang kwentong kami ang bida. Hindi na, tayo ng bida sa kwento ngayon eh. At sa ilalim ng araw, sa gitna ng hardin na puno ng bulaklak, at damdaming matagal nang itinatago, hinayaan kong halikan ako ng lalaking mahal ko. Para bang eksena sa Korean drama na pinanonood ko. Ngunit ngayon, habang yakap ko siya, hindi na ako nangangarap na maging bida sa isang Korean drama. Dahil ako na mismo ang bida sa tunay kong kwento. Isang taon ang nakalipas, matapos ang lahat ng kilig, iyakan at ligawan. Naging ganap na Mrs. Marjorie Villafuerte na ako. Hindi ingrande ang kasal namin, pero sapat na yung dami ng bulaklak, ngiti ng mga taong mahal namin, at yung mahigpit na yakap ni Calvin habang sinasabi niyang, sa wakas, akin ka na talaga. At ngayon, habang hawak-hawak ko ang maliit naming anak na si Mateo, nakaupo kami sa garden kung saan unang nag-cruise sa mga puso namin ni Calvin. Si Calvin, nakaupo sa damuhan. Tulog sa kanyang dibdib ang baby naming makulit pero cute. Ang likot ni Mateo kanina habang pinaliliguan ko siya. Sabi ni Calvin habang tinitignan si baby na parang kayamanan. Mana talaga sa'yo. Hoy, grabe ka. Natatawa kong sagot habang inaabot. Napatingin ako sa paligid. Ang garden, ang bahay, si Calvin at si Mateo. Ang buong mundo ko. Wala na akong ibang mahihiling pa. Minsan iniisip ko, papaano kung hindi ko binasa ang sulat? Papaano kung hindi ako tumakbo papunta sa kanya? Pero hindi ko na kailangang isipin yon. Dahil ang mahalaga, nandito na kami. Isang pamilya, isang pag-ibig, isang masayang wakas. At habang lumalaki si Mateo, tuturuan namin siyang maniwala sa magic ng mga simpleng sulat, ng totoong pagsisisi, at ng tapang na aminin ang nararamdaman.
Hindi man naging maganda ang simula, natapos naman sa isang kwentong hindi lang pang Korean drama, kung hindi pang habang buhay. Wakas.